gawain dahil po ay yung anak ko po ay na-ospital. Pero po sa kabutihan ng ating Panginoon, pinagaling niya po agad ang aking anak. At sana po ay hindi po sana, kundi tuloy-tuloy na po ang aming pag-attend po dito sa ating gawain ng ating Panginoon. Thank you po. Palapakan po natin ang ating kapatid na pinagpala. Amen! At ang pangalawa po na magpapatotoo sa ating harapan, Sister Irene. Palapakan po natin ang ating kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, sis. Nagpapasalamat lang po ako na sabaw na po ako dito ngayon. Ayun lang po. Salamat po. Paano natin ang ating kapatid? At ako din po na magpapatotoo sa ating harapan na pinagpala, Sister Josie. Palapakan po natin ang ating kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon at sa ating head servant, Father Angelo, at sa buong kapatid ng Jesus Nazareno. Magandang gabi po. Muli naman po tayong pinagsama sa isang linggong pagpapala ng Lord. Kaya ibabalik po natin ang lahat ng mga pagpapala, kalakasan at mga biyayang binibigay niya sa atin sa araw-araw. Ang gusto ko lang talagang pasalamatan sa Kanya yung sa lahat ng pagsubok, pero nakatayo pa rin po tayo. Kaya doon tayo sinusukat doon hanggang saan talaga daw yung training natin sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa una. Palapakan po natin ang ating kapatid. At inaano naman po kayo tumayo upang sumamba po sa ating Panginoon. At tayo po'y magsimula na sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Handa na po ba tayo magpurit sumamba sa ating Diyos? Amen! Ating panalangin po natin yung mga kapatid natin na papunta pa lang na samahan ng mga libu-libong anghel upang makarating ng maayos at matuwasay sa ating gawain. Amen po ba? Sige po tayo magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming kasalanan, para ipatawad ang aming kasalanan. At huwag mo kami paisusunod sa Aba, Bering Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, dalangin ang mga kasalanan, ngayon at kung tayo. Sa nagkakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapalan sa unang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya naman ang awit ng Pasko. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihintay sa mahinang na pastulan, at tinakay niya ako sa tahimik na pag-isa. Binigyan niya ako yung bagong kalakasan at sangayon sa pangako
iyong kabutihan sa saagitan at daig habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit na ang iyong tumatahan sa kanila, hindi ako matatako pagkat ika'y kalaban. Ang bukod mo ay pamalo, ang gabay ko at sanggana. Kahit na ang iyo'y tumatahan sa kanila, hindi ako matatako pagkat ika'y kalaban. Ang bukod mo ay pamalo, ang gabay ko at sanggana. Ang gabay ko at sanggana. Ang gabay ko at sanggana. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga sumunod mga kapatid. Parang Pasko pa. Amen. Ang gabi po ba na malamig pa rin ang simoy ng hangin? Amen? Amen. Yang hangin na yan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Una dahil nakakahinga pa tayo. Amen po ba? At tuwing tayo po ay nakakaramdam ng hangin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa ating mga kapatid, Kapatid. handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Ano yung sagot? Amen. Simoy ng hangin. Hallelujah. Woo! Ng hangin lumadampi sa aking katawan. Alam kong presensya mo'y nasa aming kalagitnaan. Puso'y umaakaw, labis ang nagalatan. Ang lahat ng pagod ko'y napaparaw. Sino ng hangin? Sino ng hangin lumadampi sa aking katawan. Alam kong presensya mo'y nasa aming kalagitnaan. Puso'y umaapaw, labis ang nagalatan. Ang lahat ng pagod ko'y napapawid sa pasimoy ng hangin. Sino ng hangin lumadampi sa aking katawan. Alam kong presensya mo'y nasa aming kalagitnaan. Puso'y umaapaw, labis ang kagalatan. Ang lahat ng pagod ko'y napaparang. Di ko mapigilan, di ko mapigilan. Sumigaw ng may regala, hallelujah. Di ko mapigilan, lumunod. Di ko hahayaan na muling maranasan ang pagpunos ng iyong kadakilaan. Di ko mapigilan, di ko mapigilan. Sumigaw ng may regala, hallelujah. Di ko mapigilan, lumunod. Di ko hahayaan na muling maranasan ang pagpunos ng iyong kadakilaan. Simoy ng hangin, simoy ng hangin lumadampi sa aking katawan. Alam kong presensya mo'y nasa aming kalagitnaan. Puso'y umaapaw, labis ang kagalatan. Ang lahat ng pagod ko'y napaparang. Di ko mapigilan, di ko mapigilan. Sumigaw ng
Huwag nang magpatumpik-tumpik, lumapit na. Subukang ibigay, handog na para sa kanya. Tsak iyong buhay mo'y pagpapalain niya. Tayo na, ang lahat ay sumamba. Huwag na magpatumpik-tumpik, lumapit na. Subukang ibigay, handog na para sa kanya. Tsak yung buhay mo'y pagpapalain pa. Katulad ng balong pusing na naitago, binigay sa Diyos, inalog ng lubos. Dalawa mga katawan na yan, siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos na magpapala. Siksik, bigling, umaapaw pa. Ibubus ng Diyos, pangakong biyaya. Siksik, bigling, umaapaw pa. Mula sa durong awan niya ay ibubus na. Siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Siksik, bigling, siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos na magpapala. Siksik, bigling, umaapaw pa. Ibubus ng Diyos, pangakong biyaya. Siksik, bigling, umaapaw pa. Mula sa tulong awan na ibubus na. Siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Tayo na, ang lahat ay sumamba. Huwag nang magpatumpik-tumpik, lumapit na. Subukang ibigay, handog na para sa kanya. Tsak iyon ang buhay mo'y pagpapalain niya. Tayo na, ang lahat ay sumamba. Huwag na magpatumpik-tumpik, lumapit na. Subukang ibigay, handog na para sa kanya. Tsak iyon ang buhay mo'y pagpapalain pa. Katulad ng balong pusing na naitago, binigay sa Diyos, inalog ng lubos. Siksik, siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos na magpapala. Siksik, bigling, umaapaw pa. Ibubus ng Diyos, pangakong biyaya. Siksik, bigling, umaapaw pa. Mula sa dulong awan na ibubus na. Siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos sa'yo, harap sa katabi. Sabi mo, siksik, bigling. Siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos na pagpapala. Siksik, bigling, umaapaw pa. Ibubus ng Diyos, pangakong biyaya. Siksik, bigling, umaapaw pa. Mula sa durong awan niya ay ibubus ka. Siksik, bigling, umaapaw pa. Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Pangako ng Diyos sa'yo'y pagpapalain ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tuloy nga po na pag ang Diyos nangako, tutok pa rin niya. Amen po ba? Natatawa ako sa ating mga angel. Natutuwa ko, no? Papunta na sila sa labas. Paabante na sila ng paabante. Amen po ba? Salamat, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Muli po, tayo sumpa sa ating Panginoon. Taas mo na ating mga kamay. Tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Yesus sa buhay na binigay niya sa ating lahat. Amen po ba?
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Sige po, gawin natin panalangin ng awit na ito. Sabi po natin, sabayan po natin ang mga awit. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak sa hulong kakakataon. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak
dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Wala po tayong ibang may mapalik sa Panginoon, kundi ang magkaroon ng maglaan ng oras sa Kanya. Amen po ba? Kundi ang sambahin siya sa kabila ng kabutihan ginawa niya sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po maganda sa pakikinig ng mabuting balita na gagamitin ng ating kapatid mula po sa Mandaluyong, Brother Florencio Cheres. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. Jesus Nazareno, aming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, tulad mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ngayong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, iligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno,
ang dalangin na kahilingan na kami po ay ilayo sa lumang kapahamakan at bigyan lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pagpapabayaan. Lagi niyo po kami papatnubayan. Kawan mo kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, daming mahal. Ngayon bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi namin papupurihan. Ika'y lagi namin pasasalamatan. O Jesus Nazareno, daming mahal. O Jesus Nazareno, aming mahal, nawa sa aming gagawin at pagtitipon sa gabi ito, nawa yung aming mga kahilingan ay magkakaroon ng katutunan. Alam po namin pag Kristo nagsumikap kami, minsan nandun yung pananamlay ng pananampalataya. Nais ka namin makasama sa pang-araw-araw namin buhay. Alam po namin pa ng Diyos na ano man ang kailangan po namin kahit nahirap, nandito pa rin kami dahil gusto namin ipangkaloob ang aming mga buhay bilang pasasalamat at nawa pagbigyan kami ng may katapatan. Buong Nazareno, nawa sa amin na nandito ngayon, tulungan mo kami dahil itinudod namin ang aming mga hinaing, mga bigat na aming mga nararamdaman sa ating buhay. O Panginoon, nandyan ka para pakinggan mo ang aming mga dasal. Dahil alam mo namin pag buong Nazareno na sa paglapit namin sa iyo, may magandang mangyayari sa aming buhay. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, mapagkailanman ako ay iiwan. Kung mapabayaan man, pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, mapagkailanman ako ay iiwan. O mapabayaan man, pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Ano? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun,
umahon si Jesus sa kabululan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mga at bigyan ng kapangyarihan pagpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na nagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na ibig sabihin na pupuso, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, Abdadios, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Lord, we glorify thy name. Lord, we glorify thy name. We thank you for your goodness, for the message of your word. Lord, we glorify thy name. Lord, we glorify thy name. We thank you for your goodness, for the message of your word. Ayan. Magsiupo na po tayo lahat. Kakatuwa naman. Alam mo yung mga angel nyo dati na yun, sila na yung naunguna sa pagpupuri sa Diyos. Talagang nakakatuwa, no? Talagang nade-develop kasi kung mapapansin po natin ito yung may tawag sa paglilingkod. Amen! Kaya nga napakapalad natin kasi tayo yung tinawag na alagad ng Diyos. Amen. Kaya nga tugmang-tugma yung ating tatalakayin ngayon, yung obedient servant. Naku, ang ganda, no? Kayo ba ay talagang tinalagaan na natin ang ating mga sarili para sa ating paglilingkod? Pero sa paglilingkod natin, mga brothers and sisters, nandun yung pagsubok na talagang minsan ayaw mo na. Ayaw mo na talaga eh. No? Pero bago ko pagpatuloy yung aking tatalakayan, ay magdasal muna ulit tayo. No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli nandito ang bawat anak mo na tumugon sa iyong panawagan. Nawa sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin, nawa maibigay namin ng todo-todo, ng buong-buo ang aming mga sarili. Hindi yung paglilingkod na kalahati lang, hindi yung paglilingkod na kung gusto lang namin. Ang ninanais natin maglingkod ay may katapatan. Panginoon, nandito rin po ako kung pagpapakumbaba na gamitin mo ang instrumento para maipahayag ang mabuting balita bilang alagad ng Diyos. Nawa, hindi makita yung aking pagkukulang bagkos o ano man yung aking kahinaan. Nawa, malampasan ko rin ang mga kahinaan na ito. Nawa, parati mo akong hawakan
sa aking mga kamay para hindi ako makawala sa paglilingkod. Nawa puspusin mo ako ng yung kabanal-banal ng Espiritu Santo. Nawa bigyan mo ako ng karunungan, kaalaman. Ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na nandito ngayon. Nawa bigyan mo kami ng sapat na pandinig, sapat na pangunawa para lahat ng mapapakinggan namin, ito ay magagawa namin sa aming paglilingkod. Mahal na ng Birhen, samahan mo rin po kami at nawa sa aming gawain. Sa gabi ito, ang tanging dalangin po namin ay parati mo kaming ilapit sa anak mo si Jesus na aming Panginoon sa Kristo. O Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak mo si Jesus. Wala ni sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala ni sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. At wala ni sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli ko ng pangalan ng Diyos na buhay. Yan, napakaganda ang ating manimula. Basahin natin sabay-sabay. Ang iyong sarili, sa Kanya'y italaga, tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magtiwala katulad ng araw kung tanghaling tapat. Mga kapatid, kung ating pagnilaylayan ang ating nabasa sa screen, kung ating itatalaga ang ating buhay, tutulungan tayong ganap na magtiwala sa Diyos anuman yung ating mga nararanasan sa buhay. Para bang liwanag, parang araw na ibinibigay yung tanghaling tapat, yung naglalagablab. Amen. Yung naglalagablab na bibigyan ka ng liwanag at hindi ka pababayaan sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Kaya nga, kung titignan natin, kung titignan mo, brothers and sisters, kung ikaw ay tinawag, no, naglalagablab sa iyong pananampalataya, nawain talaga natin ang ating mga sarili sa paglilingkod. Amen! Hello, nandiyan pa ba kayo? Ang paglilingkod ba natin ay tapat? Ang pagpunta ba natin dito ay excited na excited tayo? Yan! Kasi dapat excited tayo para bang pupunta ka lang dito, Diagnos na naman, prayer meeting na naman, nakakapagod. Napapagod ka ba sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? Wala napapagod sa paglilingkod. Amen! Pwede ba sabihin mo sa kapatid mo katabi dyan, kapatid? Huwag kang mapagod. Yan, may biyaya sa paglilingkod. Kaya nga, kung titignan natin bakit tayo ay maglingkod sa Panginoon na may commitment. Wow! Why do we have to serve God with commitment? Bakit kinakailangan natin maglingkod sa Diyos na itatalaga natin ang ating mga sarili? Unang-una, dahil ito yung kagustuhan ng ating Amang nasa langit. Amen! Ito yung kagustuhan niya. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagalang habang ng Diyos sa atin. Sinasabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Wow! Ialay natin ang ating mga sarili bilang handog. Kasi kung titignan mo yung iyong buhay, ipinahiram lang sa iyo ng Diyos ang iyong buhay. Amen! Kaya gamitin natin kalugod-lugod sa paglilingkod. Kaya, ano man yung mga dumadating na
walang lingkod na pinabayaan ng Diyos. O palagpakan natin ang ating Kristo. No? Yan. Ano pa? Pangalawa, dahil, sabi niya sa Intes, because we cannot give our true love to our calling when we are half-hearted. Kung malasado lang ang iyong paglilingkod, hindi natin maibibigay yung tunay. Tunay, ha? Tunay at dakilang pag-ibig sa pagtawag ng Diyos sa atin. Ayaw niya ng malasado. Ayaw niya ng kalahati. Kailangan buo. Amen? Ayaw niya maligamgam. Yung oo at saka hindi. Huwag natin. Pag tinawag tayo ng Panginoon Kristo, ay, okay na. Kasi ang mga Pilipino, ang mga kagaya po natin, punta ka. Titignan mo. Ay, yung titignan na yan. Excuse me, hindi pupunta yan. Amen? Atin ka ba ng prayer meeting? Tignan mo na. Ay, naku, makakaasa ka. Hindi pupunta yan. Kaya nga, sinasabi, walang alipin makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kakapuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. O, sasabi, ay, naku, may hanap buhay pa ako. Kaya ang isang yung Biyernes, bakit pa naging Biyernes ito na prayer meeting? Kung kaya ang Biyernes na gusto kong magpahinga, kung Biyernes na may nagyaya sa akin, hindi to lang makakapunta kasi may prayer meeting Sinasabi parati ng Panginoon, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Amen. Ayan. Pangatlo, dahil ang Panginoon Kristo ay bigyan tayo ng reward. Kung ano yung ginawa natin, bibigyan tayo ng regalo, bibigyan tayo ng biyaya kung ano yung ginawa mo. Wow! Kaya pala, kung ibinigay mo ng todo-todo yung sarili mo sa paglilingkod, kahit hindi ka hihingi, bibigyan ka ng Panginoon sa lahat ng mga kailangan sa buhay, siksik, leg-leg at nabubabaw. Amen. Hindi mo na hihingin sa Diyos. Alam niya kung anong nangangailangan natin. Alam niya. Alam ng Panginoon kung anong gusto mo. Hindi mo pa pinagdarasal. Hindi mo pa hinihingi. Ibibigay na kakagandaan sa iyo ng ating Panginoon. Ganda, ano? Ayaw mo ba yun? Ano sinasabi dito? Ano? Ganda. Ano sinasabi dito? Sapagkat, igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. O, pwede ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ano na ba ang ginawa mo sa Diyos? Ano na yung ginawa mo? Tapos aasa ka pa. Aasa ka Ginawa mo ba talaga yung tungkulin mo ng may katapatan? Kaya nga pag ginawa mo na may katapatan, sasabihin niya, anak, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo ayon sa iyong ginawa. Amen? Tapos kung ano pinagagawa mo sa buhay. Ano ba pinagagawa mo sa buhay? Ang ganda, no? Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Naku Romans chapter 2 verse 6. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Pang-apat, sinasabi, because we cannot do what is required when we are not committed. Hindi natin magagawa yung naaayon kung hindi natin talaga ang ating mga sarili. Amen.
Eh, paano magagawa yung kagustuhan ng kalooban ng Diyos? Gusto mo, kung ano lang yung gusto mo, ito yung gusto mo. Tanongin mo, gusto ba ng Diyos ang aking ginagawa? O gusto ko lang? Nako, yun ang pag-isipan natin. Gusto ba ng ating Panginoon Kristo yung ating ginagawa o ikaw lang may gusto? Iba yung iba yung gusto mo at ang gusto ng Diyos. Amen. Gusto ba yung ginagawa mo ba ay para sa Diyos o para sa sarili mo lang? Baka may other intentions ka. May ibang intention ang sinasabi. Sa Romans chapter 12, 1-2, ito sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kasaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Minsan nga, alam mo, pang binabasa ko nga ito, ako rin natututo. Lord, kalugod-lugod ba ako sa pagbibigay? Minsan nandiliin ako. O minsan may mga instances din na, di ba minsan yung umaga pa na makikita mo talagang abunin mo sa buhay. Ikahirap kaya, di ba? Pero yung hirap na yan, pagsumikapan natin na malampasan natin. No? Na Lord, ano ba yung nais mo ipagawa sa akin? O di ba, ang ganda, tabi mo yung sa umaga pa lang, nagdadasal, Lord, ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin? Hello? Kaya ba, pag nagdadasal kayo, ano ba yung, pag umaga pa lang, hindi ka pa nakapag-ilawas, hindi ka pa nakapagdadasal, kung ano na pinaggagawa mo sa buhay mo. Kaya nga, minsan, hindi mo ba napapansin pag hindi natin ginawa yung kalugod sa Diyos? Gumagawa ka, pero parang wala kang natatapos. Hello? Di ba? Naranasan niyo yun? Yung gumagawa ka, pero parang walang nangyayari. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid na mga mahal, ginagawa ba natin kung ano yung ayon sa kanyang kalooban? Ito yung pag-nilay-nilayan natin. Lord, kung ano yung kalooban mo, nawa, ito ang siyang paghari. At alam mo yan, kahit sa paghahanap mo, Lord, kung ito yung kalooban mo, ikaw ang siyang paghari. Amen. Assignment nyo yan, pag nagdadasal kayo, kahit mamayang gabi, examination of conscience. Panginoon, ano yung nagawa ko itong linggo na ito? O diba, sa pababagabang ka, ay, pinaway ako ng aking kaibigan, kaya lang, hindi ko natimpi talaga hindi ko talaga natimpi talagang, diba, sobrang galit ko, talagang, yung galit ko, sinabi ko talaga sa kanya. O diba? Tapos anak mo, umaga pa lang, nagagalit ka na. Ang ibig ko sabihin na, ito ba yung ayon sa kalooban ng Diyos yung ating pinaggagawa sa buhay? Kasi minsan, di ba, hindi lang managbilig sa minsan pag nakagawa ka ng mali, nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ko kayo nagawa yun? Di ba, sister? Pag nakagawa kayo, bakit ko kayo nagawa yun? Kung ano yung nagawa mong mali, pinagsisisihan mo rin. Kung ano yung nagawa mong hindi tama, iniisip mo rin ako. Amen. Ayan. Hanggang alas 9 lang tayo dito, di ba? Okay. Number 5. Dahil ito yung pinaka sigurado papuntang langit. Yung paglilingkod pala ito yung pinaka-sigurado, ano? Sigurado na makakapunta ka sa langit. Kaya kasi nasabi dito, ginagawa ko ang lahat ng ito alam-alam sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapalad nito. Dahil tayo ay anak ng Diyos.
Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Yan ha. Lahat ng maglalaro nagsasanay ay, ito, magkata nito may disiplina. Yan. May disiplina ha. Alam niyo, may disiplina na yan, ano? Minsan kasi may mga kasama rin tayo sobrang tigas ng ulo kung ano na yung gusto. Nakakalungkot sa mga elders. Ito pag sa mga napagsabihan mo lang yung member mo, nagtanong mo na ito yung ating, pag napagsabihan tayo ng ating mga kapatid na nakakatanda o kay elders mo natin, ibig sabihin, pagmamahal. Amen? Wala nang tampuhan sa kalangitan. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi kapatid? Huwag ka nang magtampo. Kung pinagsasabihan ka, ito yung pag-ibig at pagmamahal. Kasi pag hindi ka naman mahal mo, isip ka ba para pagsabihan kita, di bahala sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, mahal ka na yung kapatid. Pag pinagsabihan mo, salamat sister, kasi akala ko tama yung aking ginagawa. Pero bilang mga lingkod ng mga elders, then, sasabihin natin, heart to heart to. Yung hindi nakakasakit. Kasi may nakakasakit. Alam mo, pag sinabi ba naman, sister, pag sinabi mo na heart to yan, alam mo, natulungkot din ako, pero kailangan mo lang sabihin sa iyo kasi mahal kita. Yung heart to heart to. Di ba mas napapakinggan yung sister na kaysa naman, bakit mo pinagkagawa to? Ano ka ba? Lingkod ka na ng Diyos, tapos ganyan ka na ginagawa mo. Di ba? Ibang approach. Unlike pag sinabi mo na sister, mahal ka naman namin Ayaw ko naman na mapaniwala yung buhay mo. Gusto ko lang iwas ko kayo. Kung mali ako, pasensya na. O di ba? Amen! O nandiyan pa ba kayo? Kung may nagpupunta sa atin, ano ba magpasalamat ka? Kasi tanda ng pag-ibig at pagmamahal. Ayan. Kaya nga dito, ang ganda ng sinasabi. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupin ito upang sa gayon, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong nangaral sa iba. Diba? Pag pinapangaralan mo tayo, kahit yung mga bata dito, yung mga pinapangaralan ng kanilang mga magulang, pagmamahal dyan. Tunay na pagmamahal. Amen? Kasi yung karanasan ng iyong mga magulang, mga anak na nandito ngayon, ayaw na nilang danasin yung hirap na kanilang pinagdaanan. Kaya pinagsasabihan kayo yung mga anak na nandito ngayon. Magpasalamat kayo kung binawas ko kayo ng iyong mga mahal sa buhay. Amen. Kaya nga, huwag ka nang magagat. Pwede ba sabihin sa katabi mong kapatid? Huwag ka nang ng J. Huwag ka nang galit ng galit. Sabi naman, ano yung J ng J? Yung pala galit ng pinaganda pa, no? Huwag ka nang J ng J. Huwag ka nang galit ng galit. Kakatuwa. Ayan. Paano maglilingkod na may commitment? O paano? Ano? Sabi niyo, ano? Una, mag-desisyon tayo, mag-decide ka na tayo'y para na kay Kristo. Mag-desisyon ka na, para kay Kristo ka ba o para kay Kristo? Mga kapinataan dyan, baka mamaya naglilingkod ka ba para sa Diyos o para sa ano kasi? Alam mo, nai-love na naman ako. Kanino ka nai-love? Sa iba? Huwag ka nang maghanap ng sakit ng ulo. Ngayon, pag nailag-ilag ka ako kanino, mailag ka para sa Diyos. Amen! Ayan. Pag-desisyon tayo na tayo para na kay Kristo. Amen! Ayan. Sinasabi dito, ito pag-desisyon na, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.
Ayan ito. Hindi nyo ba napapansin pag kayo nagkakasala? Ito mga elders, pakinig kayo. Hindi nyo ba napapansin pag kayo nagkakasala? Kaya kung ikaw ay magdasal, parang parang kulang. Parang kayo, pag kuna nagalit ka tapos kayo prayer leader dito, nako. Kung makikita mo yung pagdarasal mo dito, parang sinasira. Parang wala sa ayos. Amen? Napupunan niyo ba yun, Sister Annalyn? Napapansin niyo ba yun na kung ikaw nagdadasal, kung nag-aalit ka o may nasusuklaman ka, pero kung hindi napapatawad, magdasal ka dito. Makikita mo, parang wala. Kaya anuman yung mga kasalanan na gagawa natin, iayos mo ang iyong buhay. O pwede ba sabihin sa katabi, kapatid, umayos ka. Umayos ka. Sabi mo sa mga bata, anak, umayos ka. Talaga ang salita ng Diyos, minsan masakit ang salita ng ang sinasabi ng ating Panginoon. Parang sinasabi, anak, umayos ka. Amen. Okay to. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay ituring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. At pagkakilala kay Kristo Jesus ng aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay inalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Nakamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. O makiisa tayo sa Panginoon, ha? Hindi ko lang gawa-gawa ito. No? Ito yung mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen! Okay, ano pa? Pangalawa, tanggalin na natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit pa sa atin. Ang hirap magpakabanal, Siyempre, kanta ako, tanggalin na natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit pa sa atin. Ano yung kumakapit pa sa iyong kasalanan? Minsan, di ba, hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga balakid sa iyong paglilingkod sa Diyos. May mga kasalanan tayo. Minsan, dumadating pagkakataon na we are tempted. Kung may business ka tapos napuuwi ka ng pera. Ano yan? Kasi ano yung napuuwi ka ng pera? 100, 200, bakit 200 lang ba ang halaga ng buhay? Di ba yung dignidad na sinasabi yung mga minsan nagtatrabaho sa gobyerno, sasabihin gano'n, bakit umuulan to? Ano sinasabi ng mga tapat na mga tatay ng unang panahon, di baling kami ang mahirap, huwag na mawala yung dignidad. Mayaman ka nga, sasabihin saan ka na po nagtrabaho sa posto? Ay, kaya pala. Di ba mayaman ka, pero yung pagkalang ba, sa nagtatrabaho sa BIR, excuse me, sa nagtatrabaho sa BIR, sa nagtatrabaho sa gobyerno, kagawad lang ako, counselor, alam mo, brothers and sisters, alam mo pamangaral sa kakainin ka ng sistema. Kakainin ka ng sistema, siyempre ginagawa nila yun, bakit kayo na lang pwede nagawa? Ako kasi, brothers and sisters, ako yung ang daming taon na ako yung namumuno pag sa mga BDCRT na yun, dahil lumalapit sa akin mga kandidatong mayor, mga gano'n, mga kagawan, mga counselor, tapos kung sabi gano'n, sige na, magpa-seminar ka lang. Lahat ng gastos sasabutin mo na. Oh, wow, hindi mo ka. Sabi ako, kung para sa iyo lang ito, sabi ko gano'n, yung mga kasama ko namin dito, kaya unti-unti ka na barya-barya pag naibon marami. At tutulungan kami ng Diyos, tutulungan kami ng siparatong Panginoon. Kakainin ka ng sistema. Narami akong makalala, hindi naman lahat, pero kakainin ka. Hello? At dami kong makilala mga politiko. Hindi ko naman lahat ng politiko, pero nalala
nalulubog sa pagkakasala. Amen. Pumunta ka nga lang, yung mga lalaki lang may mga negosyo dito, mga business. Pag may negosyo mo lang, paglalakad lang ng business permit, pahingi mo lang yung papel eh. Kung hindi mo bibigyan mo na kaagad para mapabilis yung sistema. Amen? Tanggalin na natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit pa sa atin. That's sa mga may asawa dito, you are tempted. Nagkakaroon ng temptation. No, yung temptation na, di ba? Dito ako naligaya. Diba, saan ba yung ligaya? Gusto naman, sa kalalaki naman, minsan they are tempted to do something. Kung gagawa ka na kami, para bang hindi mo mapigilan ang sarili mo, you must overcome temptation. Ang hirap overcome ang temptation. Kaya tanggalin na natin yung anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Kasi pag may ginagawa ka pa na kahit hindi alam ng mga tao, alam ng Diyos kung anong kapantakan ang ginagawa mo. Ang hirap ang pagkabanalan mo. Kahit nakatire, they are tempted. Meron ako, hanggang swebe na pala dito, alam mo ba na meron ako napuntahan na nagbili kami ng seminar sa Cavite. Yung isang audience doon, huwag mo na sa atin, medyo tayo. Yung isang audience mayaman galing sa Amerika. Tapos, pagkatapos ng seminar, ang dami niyang sinasabi, alam mo, pwede ba tayo magkita? Pagkikita raw kami. Sabi na, ako bahala. Kasi paano yun? Sabi ko, naghahanap ka niya ng dami. Ako mo. Magganong-ganon. Tapos, pinapadalan ako ng message every day. Yung mensahe na naman, nangibis na kita. Di ba mga nakakilala, nangibis na kaagad ako. Diyos ko. Alam mo, minsan pag ako naman, kung ako naman ay papatulan mo yun, kasi di ba parating sinasabi sa mga kanila, manok na yung yung lumalapit ito, kain mo na, kapatid ko mga mahal, hindi tayo manok, tao tayo. Hindi ka manok, ha? Hindi ka manok, ha? Tao ka. Tao tayo. So, minsan para bang ano yun, pagkakalam, alam ko talagang mayaman yun. Kung kailangan ko sulang pera, anyway, wala nang mawala sa akin, paniligayahin din kita. Diyos ko. Parang, ang hirap hanggang ngayon nga, nag-text eh. Gusto ko nang i-block eh. Pero sabi ko, kapatid, no? In-entertain ko pa rin na nawa, magkaroon ka ng pagbabago sa isipan. Kasi kung natutunan mo sa buhay mo, pero alam niya, sinasabi ko talagang namimiss kita parati. Wow! Kaya please pray for me, ha? Pagkasaan niya ako kasi baka ako'y nalulungkot, baka pupunta rin ako doon. Saan pa tayo? Sige na nga! Sige na nga, pero ang hirap ang sister, ang hirap! Diba, ikaw bro, pag-isip, baka nalulungkot, sige, para tayo yung kalungkutan natin, sige, magkita na tayo. Kahirap naman ang yung makapit sa atin. Kami rin. Alam mo, marami ng blessing na ganyan, ano? Kasi, pag ikaw ay naglilingkod na, parang akala mo sobrang gwapo ka na, ano? Ito yung mga temptation na nagbibigay ng mga mabuting balita sa mga community. Ang dami ng pagsubok na ganyan. Isang beses naman, yung kapatid ng kumali ko pa, nagkakaroon sa prayer meeting, bakit ito habol sa akin? Yung parang may gusto, sabi ng kapatid niya, alam mo bro, yung kapatid ko parang natutunan lang. Kasi iniisip ko naman, sabi ko, ako pa yung sabi ng pagkakasala. Diba? Kaya, ang ginagawa ko yan, minsan umiiwas muna ako kasi siyempre baka lalo paging sobra yung pagtingin sa akin, di ba? Kahirap din, bilang mga yung kami, pag hindi namin ma-overcome yung temptation na yan, lalo pa sa kasalak kami sa kasalanan. Amen. Kaya sa amin, pagdasal din kami, na nawa, tanggalin na namin ang balakid na kasalanan na nakapit sa amin. Amen.
Kaya tignan mo yung mga communities na ganyan, minsan, nag-serve ka sa malayo. Yun pala, yung mga speaker, yung mga girlfriend, may boyfriend, yung mga speaker na kasi nga, nagkaroon na ng, may namakita na sa kanila, no? Ganon, kaya kada minsan pari nga, minsan bishop nga, di ba, nagtutukso. Kami naman, kaya Panginoon, nawa, ilayo kami sa tukso at masasamang balaki. Naintindihan yung gets, no? O, yan. At least nakakaintindihan tayo. Pero hindi ako papayag na ako ay malulunglong sa kasalanan. Patungo na nga ako sa langit, tapos babagsak pa. Amen. Yan. Yan. Sinabi nga dito, no? Sabi nga dito, no? Kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan na walang iba kundi si Kristo. Yan. Yan ba yun, ano? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman. Ito na yung sinasabi ko, pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, yan na, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Diba ang kamtin natin, nabubuhay tayo dito sa lupa, sabi mo 70. Anong gusto mong kamtan yung everlasting life? O nagpaligaya ka lang na isang araw, 2 araw? Pagpalay mo 1 taon, 5 taon, ano yung gusto mo? Yung everlasting life? O naligayahan ka lang ng sandaling panahon? Habang bumuhay ang ating aasahan. Amen. Yan. Bilis-bilisan mo na. Ito ba? Pangatlo, sikapin natin magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, hirap magpakabanal, ano? Sikapin, kaya nga sikapin. Hindi naman sinasabi, magpakabanal tayo. Sikapin mo magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Hirap, ano? Kahit na ako minsan mahirapan, kagaya mga elders din. Minsan, ako, mga elders na lang, sobrang pag minsan may nagsasabi sa akin, ganito na lang, gawin mo na lang para sa Diyos. Pagpasensya ka. Alam mo, hindi na ako nakipag-argue. Minsan yung may mga bata na parang sinasabi ko, nasasabihin sa akin na 1 plus 1 equals 10. O sige, kung saan ka maligaya. Okay na sa akin kasi wala akong argument dyan. Kahit pa itong edad ko na ito, makipag-argue pa ako sa'yo. Ang gusto ko lang yung tama. Yung walang masasaktan. Amen. Pagpasensya mo na yan. No? Yung mahabang pagpapasensya. Mahabang papunawa. Yung sobrang pagmamahal dahil magpagkabanal tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Sabi niya, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang tutularan natin parati ay ang Diyos. Amen. Wala ka nang ginawa, kundi pagdasal. Kasi napapagod ka na, nagdadasal ka ng rosary, nantok ka na, okay lang. Kasi nagsusumikap tayo at makabanal. Kaya nga ginagawa ko paglinggo, Lord, ako'y makasal ko at may nagawa ko itong araw na ito sa mga nagdaang araw. Nawa, nakapagbili man ako ng hindi magandang salita, ituloy mo ako Panginoon. Kahit minsan pagsakay ka nga ng jeep, minsan talaga may mga bastos na mga pasahero. Minsan naawa ko sa driver, minsan diba?
Dapat ipatas lang namin ang aking ginagawa. Yan. Dali na lang ha, sa dali na lang. Pang-apat, gamitin natin ang ating mga espiritual na kaloob sa kapakinabangan ng lahat. Di ba may espiritual na kaloob, ano? Hello? Assignment ninyo yan. Di ko na i-elaborate dyan yung espiritual na kaloob. Di lang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen? Okay, number 5. Mag-focus tayo kung saan tayo nagagamit ng lubos ng Panginoon. Iba-iba ang kaloob naman, giving service, yung isa naman, giving preaching, yung iba-iba. Iba-iba naman yung aming regalo na yung gift of healing. Gamitin mo yung gamitin mo yung mga blessings na ibinigay sa inyo, yung gift of service. Alam niyo, may kakilala ako na parati ko sinasabi na kakilala kong katikista dyan sa tabi. Alam niyo, nasa beatitude na siya, yung baga sa parang ngayon ay pagiging santa na siya, beatification na lang. Alam mo itong kaibigan ko na nakatikista, pinapagalitan siya ng pare, hanggang tabi, wala siyang pamasahe, naglalakad siya, kung baka meron siya, yun ang ginagastos niya. Pero alam mo pag may pera siya, dapat gagastusin niya, yung wala siyang pera sa araw na ito. Pag may pera siya na 100, ibibigay niya ng pagkain, tapos pupunta siya sa mga mahirap na lugar, ibibigay niya. Amen? Nakakatuwa naman. Ang daming dumadaan na kotse sa bahay niya, tapos naghahalis ng pera, 100, 500, 1,000. Ganun, Tapos mga pagkain, likumin niya na ulit yung mga pagkain na binibigay. Pupunta siya sa mga squatter area, lahat ng mga ninapupul, kahit na maglalakad siya, ibibigay niya kung ano yung kanyang natatanggap. Amen. Tignan mo kung may mga kabugyan ka paglikod, hindi mo nahanapin, ibibigay na lang sa iyo yung usa ng Diyos. At gagamit siya ng mga instrumento ng mga tao para ibigay yung pangangailangan. Alam mo nung namatay yun, brothers and sisters, buong diocese ng Manila, yung mga pare, lahat ng mga pare, gabi-gabi, pinaka-kaunti na yung 20 na kaparihan ng gabi-gabi sa puro. Kasi kahit ang mga pare nakitaan nila yung kabanalan ng isang katikista ngayon. Amen? Tapos sa tabi, alam niyo brothers and sisters, nagpatayo ng pare center. Ngayon hindi na mabubura yung kanyang pangalan. Nakalagay doon, Aling Nenes Parish Center. Imagine. O pag gumawa ka ng kabutihan may katimbala. Hindi ka makakalimutan na 100 times, million times, nakabuhay na yung pangalan niya. Sino ka itong Aling Nenes na ito? Sino itong Brother Angelo na ito? Nakatatak na. Aalamin, ito pala yung sobrang sa kanyang paglilingkod, inaalay ang kanyang sarili sa Diyos. Wow! Kasi naman kung sino ito? Ay! Kaya pala namatay ito, kasanggero. Kaya namatay pala ito, babaero. Mabuti ba namatay yan? O diba? Ang kabutihan niya pala, buhay ka pa, gusto ko nang mamatay. O tingnan mo, pero pag ikaw ay patay na, pero ikaw pa ay buhay sa alaala ng iba. Oo, diba? Ang ganda, no? Ano gusto niyo? Yung buhay ka pa, nasa sige, dapat mamatay na yan Sama-sama ng ugali Okay, sa mamatay ka na, pero buhay ka pa dahil sa mga pinagagawa mong kabutihan. Amen? Yan. Mag-focus tayo kung saan tayo nag-gamit ng lubos ng Panginoon. Ito, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang pangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen? Yan. Kaya nga, lahat
Naglagay ang Diyos ng iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ng apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Yan. Hindi lahat ng kalooban ay binigay. Ano yung binigay sa ina na talagang para doon ka, gamitin mo kasi dapat tagalbayan ng Diyos. Anem, pang-anem. Sikapin natin lalo pang maging mahusay sa gampaning tinanggap natin. O kung ano yung tungkulin natin, sikapin natin kasi nga dadagdagan pa ng Panginoon Kristo. Kung ano, binusin, ako, lalo kang bibigyan ng magandang tinig at boses ng Diyos. Sa mga nandito na, kanyang bubuhay ka ng mga gamit, bibigyan ka pa ng lakas ng Panginoon at hindi ka magkakaroon at ng uri ng sakit at karamdaman. Yung mga kanyang kakailangan, bibigyan ka pa ng mahabang buhay dahil gagamitin ka pa ng Diyos paglilingkod. Amen! Hello? Ano pa ba kayo? Sandali na lang. At alas 9 na. Kaya nga, ano man ang ginagawa mo ay pabuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala ka nang gagawin. May pag-iisipan man, may pagbuhusan ng kaalaman o karunungan. Amen? Number 7, iayon natin ang ating mga plano sa misyong inaatang sa atin ng Panginoon. Yan ha, ang diwa-diwana, at sinasabi, ngunit, hinaharap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka sa talas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Amen? Amen. Oh. Hello? Ayan. Sabi niya, Ama, kung lulubin mo, ilayo mo sa akin ang pagkukunin. Huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ganda, no? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Parang yung kalooban ng Panginoon Kristo ang siyang mag-hari. Pang-8, mabuhay tayo sa pananampalataya. Kasi minsan nawawalan tayo ng pananampalataya. With faith, ano man yung mangyayari? Lord, kanya ka na, hindi ba akong pinapabayaan? Amen. Ito, sapagkat mamubuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Naniniwala tayo may Diyos na buhay. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilos. Amen? Okay. Kaya ang pagpapanin natin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi rin sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi natin nakikita. Yan. Number 9. Ito natin ang ating paningin sa pinakamahalagang gantimpalang nakalaan sa kanyang mga lingkod. Yan. May gantimpala tayo ha. May gantimpala. Sinasabi, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sa papat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakabis ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nalilimot ko ang nakaraan ay sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Pagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pangkatawan sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen? Amen! Muli palakpakan po natin ang Diyos na buhay, aming pangalan. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagtatalaga ng ating mga sarili sa Diyos, pwede ba sabihin mo sa kapatid mo, kapatid,
wala ka nang alalahanin sa buhay. No? Huwag ka nang mag-alala. Amen. Ito po natin ang ating mga ulo. At sa oras ng kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Kanang kamay. At ilagay po natin ang ating mga kamay sa ibabaw ng ating puso. Panginoon, muli sa aming paglilingkod, nababatid mo kung paano kami magsumikap sa aming gawain na inatas mo sa bawat isa sa amin. Totoo, kung binibigyan namin ang aming buong sarili, wala na kami dapat alalahanin. Hindi pa namin sinasabi ang aming mga pangalan, pero sobra-sobra na yung ibibigay mo sa amin. Lord, may mga kaibigan ang mga anak mo na nandito ngayon. Nawa, sa mga anak mo na nandito ngayon, Panginoong Kristo, kung may sakit, nawabigyan mo kami ng kagalingan. Kung nawawalan kami ng sigla, bibigyan mo kami ng kalakasan. Ganun ba kung Panginoong Kristo sa aming makikitungo, sa aming mga mahal sa buhay, sa nasasaktan kami. Nawabigyan mo kami ng tibay ng loob para maharap namin yung mga pagbibigan na pasanin sa aming buhay. Lord, ramdam namin sa aming mga puso na kung kailan pa kami naglingkod na doon yung iba't ibang klase ng paksong para hindi na namin kaya. Lord, tulungan mo kami. Sabi mo kapatid kung ano yung ninanais mo sa Diyos. Lord, tulungan mo naman kami. Minsan nawawalan na kami ng pag-asa. Minsan kulang na ang aming mga pangailang pang-araw-araw. Hindi namin alam kung saan kami tatakbo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Buhat sa kayamanan ng mga maubos-ubos. Panginoon Kristo. Kami ay nagtitiwala ng lubos na ipagkakalog mo ang para sa amin. Kapatid, taas natin yung mga bagay na meron tayo. Yung bag, yung banyo, yung wallet, kung ano man yung meron ka. Taas mo yan. Babasbasan natin. Lumapit ka sa Diyos. Panginoon, sa kami ay yung lalapit. O Panginoon, susupin na kami yung nais. Kasi may mangyayari sa akin. Kami umiinig sa Lord. O Panginoon, ikaw ay nangusap sa amin. Lord, basbasan mo ang aming mga wallet, basbasan mo ang aming mga bag, ang aming mga pinata sa oras na ito. Mahalin mo kami. Yes, Lord, pwede mo kami. Tunay ka na ikaw ay kamanghamangang Diyos. Tawagin mo ang pangalan ng Jesus. Tawagin mo sa iyo, saan ka man magtungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Panginoon, ikaw. At habang buhay paglilingkuran, Habang buhay sa bawat araw, Lord, tingnan mo kami. Tingnan mo ang aming mga gamit na dito ngayon. pagmamahal mo, Ibuhos mo ngayon. aming sandigan, Maraming magpapala sa amin. pusong Pinagdadasal mo namin sa kami ay nagtapat sa ating mga hangarin. Lord, kung ano yung katulungan mo. Ika'y susundin. Lord, gusto ka natin sundin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Sa mga kaibigan ng aming mga kapatid. Tinatas
sa pagkakailangan. Nawa dumadami kami. At naniniwala kami na tutubunin mo ang ating mga hinaing sa buhay. Lord, tinatastin mo namin ang ating mga sarili. Basbasan mo kami. Nawa, inumin mo ang mga sukat na ating mga daladalain. Nawa, magkaroon kami ng kagalingan sa ating mga nararamdaman. Tinatastin mo namin ang ating mga nasa buhay na nasa balik ng karamdaman. Basbasan mo rin ang suso sa mga Yes, Lord, ikaw yung tunay na kamangha-mangha sa aming buhay. Ikaw, Jesus! Sasama sa'yo, saan ka magtutungo? Pusong tapat sa aking kanin. Puso ang Hallelujah! Oh, Jesus! sa bawat araw ng pagmamahal mo. Pusong tapat sa aking hikain. Gusto ang tanging biyaya. Sasama sa'yo, saan ka magtutungo? Pusong tapat sa aking hikain. Gusto ang tanging yayakapin. Paging Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko ay tanging ikaw lamang. Gusto yakapin, ika'y susundin. Salamat, Jesus. At ikaw ang susundin namin sa aming buhay. Panginoon, tinatas namin ang community na ito. Nawa, makita sa amin ang pagmamahalan, pag-iintindihan at pagkakaisa. At kung ano man, yung mga balakid sa ating pagsasamahan, nawa, maiaayos natin ang mahigo. Papatawad natin ang mga nagkasala sa atin. At gano'n din po, Panginoon Kristo, patawarin din po kami sa mga naigawan natin ng pagkakasala. Nawa magkaisa kami dahil yung pakiisa na ito, ikaw yung makakasama namin. Muli Panginoon, maraming salamat at natin magbigkas sa ating mga bibig, yung lahat ng ating mga pasasalamat. At nawagan ko sa Kristo ang lahat ng aming pasasalamat ay aming binabalik sa iyong matamis na pangalan, kasama ng Espiritu Santo at inang si Maria, ang pasawalang hanggan. Amen. Poong Nazareno, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Amen and amen and amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks.
Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. See you Friday. Thank you po. Salamat. Picture po tayo. Tara.